Sa bidyong ito, balikan natin ang Tanay Rizal. Samahan niyo akong pagmasdan ang naggagandahang kabundukan ng Sierra Mountain Range. Dito lang yan sa Martisem. Solid. Magtampisaw sa napakalamig at malinis na tubig ng Paglitaw Spring Resort. Pumasok at liputin natin ang madilim na kuweba ng Kalinawan Cave. At mamangha sa natatagong paraiso ng Pupot Bukal. Eto, pupunta nga pala tayo ngayon sa may Tanay Rizal. Ang first stop natin ay ang Martisem sa may Tanay Rizal. Subukan nating makahabol sa may Sea of Clouds. At next stop natin noon ay ang Kalinawan Cave. At yung pangatlo nating pupuntahan ay ang Paglitaw Natural Spring Resort. At ang yung last, sana maabutan natin ang sunset mamaya sa may Epic Restaurant. Sa Tanay lang to. Medyo ano nga pala tayo ngayon, chill ride, dahil magkakalapit lang yung pupuntahan natin. Nabiyahe na nga pala tayo. Time check is 4:10 in the morning. Tagigno nga pala tayo, C6. At ilang hours pa ba babiyahin natin? 1.5 hour na lang pala. Sobrang bilis nga lang pala talaga magbiyahe pag madaling araw kayo magbabiyahe. Nasa ano na nga pala tayo, Ortigas Avenue Extension na. At 40 kilometers na lang tayo sa may Martisem na pupuntahan natin. At eto na nga pala, malamig-lamig na nga pala dito kasi tumataas na yung altitude na pinupuntahan natin. Nasa ano na pala tayo, Marcos Highway, at 25 kilometers pa bago tayo makarating sa first destination natin. Ito nga pala, sobrang lamig na nga pala dito. Nanunuot na sa buto natin at tumatagos na sa jacket natin at pantalon. Lamig. Sana pala maabutan natin ang sunrise doon kasi parang alanganin na. Na bubukang liwayway na. At grabe na nga pala yung ano dito, kurbadahan. Kaya hindi tayo masyadong mabilis. Hindi naman tayo mga racing. Kaya chill ride lang talaga tayo. 40 nga lang takbo natin, 40 to 60 lang talaga. Dahil na rin sa hindi natin kabisado sa lugar na to. Samang lumiliwanag ay napapaligiran na tayo ng kabundukan. Makikita na natin tong nagagandahang kabundukan dito sa may Rizal. Ito guys, andito na pala tayo sa may Martisem. Hindi ko alam kung saan yung parking nila dito. Siguro diretso pa tayo. Time check nga pala, 6:10 in the morning na pala. Saan ang parking? Ayan o, Pine Tree parking area. Ito pala. Wala kang katao-tao. Naglalakad pa ba tayo dun? Nasa Martisem na tayo sa may Tanay Rizal. At naglalakad na nga pala tayo. Ito, nagpark lang pala tayo dun. Yun.
At ito yung lalakaran natin. Samahan niyo ako. Tignan natin kung may sea of clouds pa dito. Kasi late na tayo. Bagal kasi natin ano tawag dito? Magpatakbo. Yung hirap kasi mag-drive pag madilim. Viewing lang pala yung kinuha natin dito. Big. Ito na yung view dito. Napakaganda. Sobrang lamig nga pala dito guys. Ito, 360 view ng Martesem. 50 pesos nga lang pala yung binayad natin dito. At tignan nyo. Solid. Sobrang lamig nga pala ngayon dito guys, sa 22 degrees Celsius, at saka sobrang lakas ng hangin. Ito yung view natin sa likod. Tabahan pa natin ng konti. Baka hindi na rin pala tayo magpalipad ng drone dito kasi sobrang lakas ng hangin. Ayan kita nyo sa buko. Baka tangayin yung drone natin dito. At hindi natin naabutan ang sea of clouds. Wala tayong abutang sea of clouds. Magbaon nga pala kayo ng jacket pag pumunta kayo dito kasi sobrang lamig. Ako balot na ako pero nilalamig pa rin ako. At next stop na nga pala tayo sa may Kalinawan Cave. Tara, samahan niyo ako. Eto, biyahe na ulit pala tayo ng 31 minutes papuntang Kalinawan Cave. Magki-caving tayo. At 9 AM pa nga pala ang open ng Kalinawan Cave. At maliligo lang tayo dun sa may katabing parang spring water or ilog muna siguro habang naghihintay. Dito nga rin pala yun sa may Daranak Falls. Ito, sa kaliwa natin. At nakaliwa tayo dito. Binalikan nga lang pala natin tong Kalinawan Cave dahil nung pumunta tayo dito sa Daranak at saka Batlag Falls ay nawala yung wallet natin, nalaglag. Kaya ito, ngayon na natin pupuntahan at baka magtagal tayo dito para masulit naman natin yung ibabayad natin kasi medyo pala dito, medyo mahal ba? Kasi para sa akin mahal kasi ako lang mag-isa Yung tour guide nga pala dito 200 pesos, tapos yung entrance fee nila ay 50 pesos, tapos may 20 pesos na environmental fee at 20 pesos na parking nga pala sila dito. Kaya abutin tayo ng 290 pesos ang pagpunta natin dito sa may Kalinawan Cave. Ito, paglitaw dito na rin pala yan. Ayan Kalinawan Cave, Hidden Lagoon din. Ito, actually dito na nga rin tayo tawag dito, talagang magtatagal tayo dito kasi magkakadikit lang yung pupuntahan natin. Kaso ito rough road ang daan dito, tiis lang tayo. Sana mayroon tayong makasabay sa Kalinawan Cave na magtutur din, kahit couple lang siguro, para makamura tayo ng tour guide man lang kasi 200 pesos yon. Ay, hirap mag-focus pag ganito yung Yamani popcorn. Sana itong dalawang rider na to
sa may Kalinawan punta para may kasabay tayo. Pag pupunta nga pala kayo dito, mga almost 2.2 kilometers ang papasok dito sa may Kalinawan Cave. Pero parang wala ako nakikita dito mga tricycle, or parang mahirap siguro mag-commute dito. Kaya highly advised mag sasakyan na lang kayo or motor para hindi na kayo ma-hassle mag-commute. At paniguradong pag nag-tricycle kayo dito, mahal ang bayad. Ito na pala ulit. Rough road na pala ulit. Unahin muna natin tong Paglitaw Natural Spring. At masyado pang maaga nga pala. Time check nga pala is 7:30 pa lang. Ang open nga pala ng Kalinawan Cave is 9 AM. Eto guys, ang binayaran nga pala natin sa environmental fee is 20 pesos lang at 100 pesos sa entrance fee. At libre ang parking fee nila dito. Malawak nga pala dito. Eto, 360 view ulit. Andito na pala tayo sa may Paglitaw Resort. At pupuntahan na tayo doon sa may spring nila dito. Eto siguro 2 to 3 minutes nandun na tayo sa may spring nila. Ito pala yung dadaanan nyo. Maayos naman. At hindi matarik. Kaya hindi tayo mapapagod dito ngayon. At tama lang siguro ito yung pinuntahan natin kasi kakagaling lang natin sa sakit. Ito. Buyo dito. Ito guys, may tindahan nga pala sila dito. At may tawag dito smoking area at ihawan. Ito. Tsaka ayun yung CR nila. Yun ang CR. May maayos na CR. Sobrang lamig ng tubig daw. At dito nga pala merong 800 pesos na cottages hanggang 1,800 pesos. At hindi na tayo kumuha kasi mag-isa lang tayo. Tatanggal tayo ng mic at maliligo tayo dito. Baka tayo mapag-iwanan ng gamit natin eh. Ito guys, try natin yung sumisid. Sarap pala magpamassage dito. Okay, ito muna. Try ulit natin. Sobrang lamig ng tubig. So, libre kayo massage dito. Ang dumi. Sarap sana dito kung malami kayo. Mag-isa lang kasi ako dito. Ang lamig. Try natin yung sumisid kung gaano kalinaw. 1, 2, 3. Sarap. Napakalinis ng tubig dito. Oh. Sarap. Papamasig tayo ulit din. Pakalamig ng tubig.
Guys, eto. Tapos na tayo maligo. At ito nga pala yung CR nila dito. Madami silang CR. Meron dyan. May tindahan dito. At may tapsilog. At ayun pa si CR din dun. Lamig. Napakalamig na pala. Ayun pala yung ihawan at saka smoking area. At pwede nga pala kayo dito bumili ng alak. May mga alak pala sila dito. Pwede kayo dito magwalwalan. At ito, tignan natin ulit. Silipin ulit natin bago tayo mag-Kalinawan Cave. Oh, mas maganda pala. Wala na naliligo. Baka bumalik na lang tayo dito mamaya. Ayan, oh. Maganda. Guys, eto. May mga tables and chairs nga rin pala sila dito. Pero ito mga 500 pesos to 300 pesos. Tapos ito, may mga cottages nga pala sila dito. Ito yung 1-2 pesos nila. Ganyang kalaki. At meron din silang 1.5 at 1.8. At meron ding 800 pesos na kubo. Ito guys, magpapalit na tayo ng gamit natin. At pupunta na tayo ng Kalinawan Cave. Magki-caving naman tayo. Alam ko kasi doon sa pagtapos ng cave na yon, may parang secret lagoon ata doon eh, na matatagpuan sa may after ng Kalinawan Cave. Kaya baka doon na tayo maligo ulit. Sobrang lamig nga pala ng tubig dito sa Paglitaw Natural Spring. Magpapalit lang pala tayo tapos diretso na tayo doon. May swimming pool nga rin pala sila dito. Ito, dalawang swimming pool nila dito. Yun. Ooh. Guys, eto nga pala, meron nga pala ditong may pag-stayan kayo dito. Pwede kayong mag-tent at saka may accommodation sila dito worth 4,000 pesos ito. At kung may additional packs naman is 200 pesos. With free breakfast na nga pala to. Kaya pwede kayo dito pumunta. Guys, eto yung sinasabi ko sa inyo, ang pag-i-stayan nyo na worth 4,000 pesos. Hindi pa siya lumapit. Hindi pa tayo lumapit. Ito pala yan, ayan o. Marami silang rooms dito. Ang rooms to, 1, 2, 3, 4, 5 rooms. At napakadami nila ditong CR at saka shower room. Ayun. At cottages naman yung nasa kabila. Kaya pwedeng kayo dito mag family bonding. So guys, next stop na tayo. Sa may Kalinawan Cave naman tayo. Hindi na nga pala tayo nag-helmet kasi malapit lang pala yun dito. Magkakatabi lang pala yung Hidden Lagoon, Kalinawan Cave at ano ba yung isa? Pupot. Ano yun? Yung pupot. Pupot Bukal yun. Wait. Hindi natin At eto, medyo malaki-laki babayaran natin doon kasi solo lang tayo. Sa 290 pesos. Nasalan tayo. Sisimplang dito kaya ayari tayo dito. Magraba nga pala itong dinadaanan natin ngayon. Ay. Sobrang dami ng tao nga pala ngayon doon. Ang sabi nga pala nung security guard na pagtanungan natin, Sabado at Linggo daw talaga ang pinaka madaming tao dyan sa Paglitaw Natural Spring Resort. Ay, wait lang ha. Medyo malubak kasi. At kailangan talaga weekdays daw kayo pupunta para
masulit nyo yung yung lugar, kundi super crowded ng paglitaw pag weekends. Kaya planuhin nyo ng mabuti yung pagpunta nyo dyan para sure na may enjoy nyo. Kasi kung super crowded yan, syempre yung expectation nyo mag-iiba na, madi-disappoint kayo. Kaya punta na lang kayo ng weekdays, tapos agahan nyo para masusulit nyo. Papokus na ako dito sa lubak-lubak. Environmental fee, 70 pesos pala ito guys. 70 pesos nga pala ang entrance fee sa cave. Tapos Kalinawan River 50% per head. Tapos ang tour guide is 200. Ito na pala. Dito pala. Oh, dito na pala tayo guys. Tokyo. Oh. Ito guys, nandito na tayo sa Kalinawan Cave. Okay sir, ready na po. Ayos po. Welcome to Kalinawan Cave. Ang pangalan po ako po sa Ate Ella, ang magiging tour guide nyo. Okay sir, doon sa binayaran sa payment, first and second layer lang po siya. Meron tayong 3 hanggang 5 layer. Depende po sa inyo mamaya kung nabitin kayo sa second layer. Kung itutuloy po natin 3 hanggang 5 layer. Yes po. Maya ko na po pala si 3 layer. Kaya ang first layer, malawak, maliwanag. May nakita pa kayong liwanag sa magkabilang dulo. Mataas ang ceiling. Kabaltaran po siya ng second layer. Ang second layer natin, mahaba, makipot, napakadilim. Lahat po ng ating area na madaanan, pwede niyong kuha ng picture, pwede kayong magka-picture. Kasi mamaya po, hindi po tayo ito babalik o lalabas. Yes, Iba po yung ating pinakang exit. Mm. Okay, ang Kalinawan Cave shooting area, nag-shooting din po ang Mulawin, Barsabena, Orvagani, Encantadia, Big Bossing, dito rin po yun. Marami nag-shooting, kaya lang hindi ko naisahin kasi sayang naman po yung oras ninyo. Opo. Kaysa kasi Kalinawan Cave, naging cave wedding din po siya. Naging guest po namin, dito po siya nagpakasal sa loob ng cave. Okay, tapos sa area na to, mayroon po tayong rock formation, optical illusion. Ito po siya, mukha ng tao, bungo po siya ng tao. Ito po yung pinakang mata, ilong, bibig. Yan po siya. Pwede nyo kuha ng picture yung kanyang kabuuan. Yan po. Tapos, sa area na to, sir, pwede kayo magpa-picture. Ako na po yung bala sa pagkuha sa inyo ng picture. Kahit wala pong flash. Eto guys, 20 minutes daw pala ang lalakbay natin dito. At sa iba yung natin ay lalabasan, no? Sa kabila daw tayo exit. Okay, sir, pwede tayong bumulog sa ating pinanggalingan kanina. Okay, rock formation. Mukha ng tao na naka-side view, nakatingala po sa liwanag. Ito yung ulo, mata, ilong, bibig, tapos yung pinakang leg po niya. Ayan po siya. Kaya pwede rin po kuha ng picture, pwede rin po kayo mag-picture, nakasama po yan, naka-side view. Pero ano po yan, nagawakan po yan sa... Okay, sir, nakita niyo yung liwanag or taas, hindi tayo dyan. Dito tayo sa ilalim ng second layer. Oh. Okay? Pwede tayong humawak sa bato, wag lang po yung merong natural stalagmite. Yan na. Tapos dito, sir, pagpasok natin, may mga salubong kang malaking frog o palaka. Formation lang po siya ng bato. Okay, ingat lang po. Kahit po tayo na tayo. Ito. Papasok na tayo dito. Literal na kibing. Oh. Hindi na ako nakapasok dito. Okay, sir, kaya ka lang ng helmet. Katulad po nito, mababasi ba ito? Pakiiwasan nyo kasi hindi po kayo iwasan yan. Okay, bukol pa ibibigay sa inyo. Yung tubig o yung natural stalactite po niya o yung mineral, tutulog po yan doon sa pinakang baba. Dito po siya. Okay? Yan po yung stalactite, stalagmite, mag-meet, mag-combine, magiging column na po yun. Yun po yung nasa taas kanina. Tapos ang itsura po ng stalactite, pag namatay na po siya, ito na po. Ordinary bato na lang po siya. Pero okay lang po siya mamatay kasi, pag po siya ay buhay, itong ating dadaan, maaari po siya magsarado. Pero nagmamoy pa rin po siya sa likod. Okay? Pagsok natin, ingat na lang po tayo.
second layer, military training or gapang. Flat yung buong katawan natin dyan. Pero, iyan, hindi na po pwede siyang daanan. Nung hindi pa tayo ka-pandemic, open pa siya, nadadaanan. Nag-pandemic tayo, sinarado po namin ng cave. Siyempre, matalating na guest. Kaya tayo source sa kabila. Kaya sa kabila naman, tinatawag siyang easy way. Sa easy way, meron siyang pusong bato o courting heart. Ayan po. Okay, pagdaan po natin, yung ko na lang po tayo. No? Yes po. Ingat po, sir. Pag malaki ka pala dito, mahihirapan ka. Talaga, sir. Mataba. Malaki tsaka mataba. Mahirap. Pero sir, meron po sa mga foreigner, alam ka ng katawan, mga tangkad. Yung mga nahihirapan minsan, nakayuko. Tapos dito sir, sa may banda rito, mababa yung pinakang bato o yung pinakang ceiling niya. May yuko lang po tayo. Huwag naman salad sir kasi may bato sa may unahan. Tapos ingat ako yung ating balik. Ito. Ganda na lang pala. Ito, mataas na yung pinakang ceiling niya. Mahirap pala pag matangkad ka. Okay din sir, medyo mababa. Tapos, sa banda roon, sa may ulon po natin, matulis yung bato, kaya ingat lang po tayo. Ito lang sir, dito ako na mahirapan kasi matangkad ka eh. Kasi yung dadaanan natin, tinatawag namin siyang rheumatoid-arthritis. Rheuma? Medyo nakayuko, naka-side view. Pwede kayong tumulong sa mga bato. Yes, okay ma'am. po? Ingat lang po sa bato dito sa likod natin. Ito na. Oh, yeah. Kaya kailangan ng helmet dito. Oh. So yung mga tour guides sa may namasaktan sa helmet. Okay sir, itong area na to, ito yung pinakang exit ng military training. Oh. Okay? Tapos yung kinakatayan po natin ngayon, nasa ilalim tayo ng karsada bago kayo mag-Kalinawan Cave. Ang layo na pala. Opo sir. Okay, dito po tayo. Ingat lang. Ang layo na pala natin. Malapit na pala tayo dun. Opo. Bali sir, tatawid tayo sa ilalim ng kalsada. Okay sir, iyan ko lang po si Kalinawan Cave. Siya po ay private. Hindi po siya sa government. Ang nagmamay-ari po ay si Chodola at si Felipe Matalino. Kaya po siya naging private dahil yung cave na sakupan ng lupa nila o napalibutan po ng kanilang lupain. Yan. Okay, saka si Kalinawan Cave, ito na po yung pinakang history niya. Si Kalinawan Cave, tapos din po siya ng Multalban, Rizal. Parang po ng mga Hapon yun. Doon sila dumaan, pinasabog yung butas na yun para hindi sila masundan ng kanilang kalaban sa kabilang lagusan. Kaya ang open lang po, 1 hanggang 5 layer. Kaya maniwala sa hindi ka, sir, kung yun po i-explore po natin mula rito hanggang Multalban, 9 na gabi o 10 gabi. Patungo po yun sa kabilang lugar po yun. Yun po ay, ang gamit lang noon po ay gasera. Gasera. Opo. Saka sir, ang cave na to, pinagkutahan ng mga Hapon, naging bahay, ospital, opisina, o meeting place. Yung mga sundalong sugatan, dito po nila dinadala. O dito nila ginagamot. O kaya, tapos yung Kalinawan Cave, kasi tinawag ng Kalinawan, yung Pilipino sa Amerikano, dito po sila nagkaroon ng agreement o paglinaw o kalinawan sa loob ng cave, kasi tinawag ng Kalinawan. Yung paglilinaw po nila. Kaya sir, sa kasi Mario Sakay, tago po siya ng 6 na taon, bago po siya nakita sa Multalban, Rizal. Bago po siya dinala ng Manila, kaya po. Layo. Opo. Okay sir, ay pakabaliin lang po yung pinakang history. Okay, nagdaan tayo ng Rayuma, dadaan din po tayo ng Sexway. Kaya yung Sexway medyo yung Okay, kurang ng konti. Yung ang kasabihan, pag sumadyo magkabing balakang natin sa magkabing bato na yun, ibig sabihin, hindi ka sexy o macho sexy. Okay, good luck sir. Judgmental lang po sir. Ako. Okay, sa may ulam sir, may bato po, ingat lang. Ito. Isa naman sir, may mga tour guide na kahit kabisado yung bato, nauntog pa rin. din. Kaya sa ito po yung Sexy Way. Ito. Sexy way daw. Ito. Try natin. Yeah. Uy, oh.
Kung pag tag-ulan ba, hindi ba ito sarado? Pag taglan sir, open pa rin po siya. Kaya lang, may tubig. Pag ulit na, madulas na. Okay, ingat lang. Kala ko mahirap dumaan dito eh. Hindi naman po. Exit to tayo. Kaya kailangan talaga ng tour guide dito. Maliligaw ka. Meron ang iba na gusto lang ng guest na walang kasama ng tour guide. Hindi Kasi, mo po pwedeng walang tour guide kasi pag naligaw sila, pananagutan pa rin po yun. po. May-ari nito. So, ito yung pinakang exit niya. Ito, maganda rin pala to. So, gusto nyo tumayo kayo sa taas, kuha kayo picture. Po. Wait lang po. Picture ko. Sige lang, sir. Dito, sir, kayo dyan, tapos kuha kayo ng picture. Ito po. Bali, sir, sa Puput Bukal, first time lang din yung pumunta. Po. Okay. Eto guys, tapos na pala tayong mag Kalinawan Cave. Ang nagastos natin dun ay sumatotal na solo is 290 pesos nga pala. At next stop na nga pala tayo sa May Puput, Bukal na tayo. Ang inabot nga pala na minutes siguro na nasa loob tayo ng cave, nasa 15 minutes nga pala. Tsaka madaming history nga pala yon. Yung Kalinawan Cave pala, aabot pala yan ng hanggang Rodriguez Rizal. Ito guys, pababa na nga pala tayo at nag-increase na nga pala dito sa May Puput Bukal. 50 pesos na nga pala ang entrance fee nila at 20 pesos ang parking fee nila dito. At sabi, kaya naman daw ang motor dito sa baba. Try natin. Rough road nga pala tong dinadaanan natin. At meron din pala silang camping dito. 250 pesos at overnight yun at ano nga ba yun, ang camping fee is 100 pesos sa adult. Oh pala, naglakad na lang tayo adventure, eto ba ang sinasabi nilang adventure? Oy, hindi ko mapakita sa inyo yung view. Wala kasi tayong helmet ngayon kasi magkakalapit lang itong pinuntahan natin para hindi na tayo mapagod pa. Yeah. Grabe nga pala yung daan dito sa May Puput Bukal. Literal na adventure ang anong natin dito dinadaanan. Grabe naman adventure to. Tandaan lang tayo, mabuhangin. Saan dito? Walang nakalagay na signages. Kaya hindi natin alam kung saan dito. Ito. Dito pala. Kasi may paliguan dito. Ayun, may CR. Circling this area. Wala atang tubig sa may Puput Bukal. Hindi tayo magpa-park. Oh, maganda pala. Guys, eto, nasa Puput Bukal na nga pala tayo. Ito. Andyan sa baba. Bababayin lang natin at kakain tayo dito. Kasi, anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na At baka hindi na tayo magpalipad ng drone dito. Masyadong masukal nga pala yung lugar na to. Ito, papakita ko sa inyo. At mukhang tayo lang ata yung nandito. Lahat sila nasa Paglitaw Spring Resort. At tayo lang nandito. At makakapag-vlog tayo dito ng maayos. Kasi kanina hindi tayo makapag-vlog Daming tao. Nahihiya ako Guys, eto, nandito na tayo sa Puput Bukal. Maganda pala dito. Eto, ipakita ko sa inyo. Para siyang Minalungaw National Park. Mas ang daming sandbar Ayan
Linaw ng tubig. Kasi may mga butete. Ayan. Kasi parang ang lalim eh. Tambay lang tayo dito. Pumunta dun sa kabila. Try natin pumunta dun sa may kabila. Guys, eto. Dito na tayo. At parang may cave pa dun sa bandang dulo. Explore muna natin bago tayo kumain. So may bamboo kawayan sila dito. Huwag lang tayo madudulas. Try natin. Lala. Oop. Ito. Try natin hanggang doon sa may taas. Tinuro sa atin ni Kuya. Yun lang. Oop. Umakyat. Maganda nga talaga dito. Sabi pala nung ni Kuya doon sa na gumagawa is ano daw, tanghali pa daw dito ang punta ng mga tao at masyado pang maaga. Ito. Lagyan nila ng sandbar. At medyo mabato nga pala dito pag naglakad kayo. Oh, may parang falls dun, oh. Bawal pumasok sa loob. Guys, so tawid tayo dito sa may rock formation nila dito. Parang tayong nasa Minalungaw. Yeah. Sinabahan tayo dun. Minalungaw National Park. Oh. Hey. Medyo solo nga pala natin ngayon. Pero meron dalawang dumating. Akala ko kasi wala kang katawag-tawag. At nasasolo natin. At least dito ngayon makakapag-vlog tayo ng maayos. Makakapagsalita tayo. Kanina hindi tayo makapagsalita. Daming tao eh. Ito yung nasa likod natin. Solid ang 70 pesos nyo dito. Malinaw. Mamaya maliligo tayo. Explore lang muna tayo. Ito guys, sobrang linaw ng tubig dito. Oh, try natin. Wet blue nga pala yung pag nasisikatan siya ng araw. Yan oh. At lulubog tayo. Try natin. Ulit. Meron pala dito ang Puput Cave. Tingnan lang natin. Ah, yun na pala yun. Bawal daw tumambay.
Ito guys, oh. Bukot cave. Explore natin. At medyo delikado kasi ito. May rock formation dito. Tingnan natin ang bukot. Ayan, oh. Ganyan siya. At bawal tumambay. Dahil siguro delikado. At babalik na tayo. At least nakita natin. Pag pumunta nga pala kayo dito sa bukot, Bukal ay puntahan nyo nga rin pala to para sulit ang bayad nyo dito. Ito guys, uwi na tayo. Nakaapat na destination naman tayo kaya hindi na natin hintayin yung sunset sa may epic restaurant para makapagpahinga na rin tayo. Buti hindi tayo nabinat dahil kakagaling lang natin sa trangkaso. Kaya tara. Ito guys, ito na yung struggle pag akyat nga pala dito. Pag pag pauwi na kayo. Pag pinasok nyo yung motor nyo dito o kaya sasakyan nyo. Ito, mahirap-hirap na. Baka mabuwal tayo dito. Ay, ay, ay. Feeling ko mabubuwal tayo dito. Oh, yeah. Ay. Op. Focus muna tayo. Ito guys, ito legit na talaga. Auwi na tayo. Hindi ko kinaya yung init kanina. Siguro 33 degrees Celsius ngayon ang temperature. At kumain nga lang pala tayo sa may Burger King. Nag Whopper Junior lang tayo at chocolate sundae kasi sobrang init talaga. Kasi nanunuot sa balat pati sa sa buto. At advance happy birthday nga pala sa kapatid kong si Lian May Flores. At kay Tita Audrey nga pala, happy birthday din po. Muntik ko na makalimutan. Nakaplano na to eh. At see you on the next vlog. Bye bye.